ngayon, punta naman po tayo dito naman po sa next topic po natin. Dahil ayon po kay Attorney Jesus Palsis, sabi niya po dito mga kababayan sabi ni Tweety Bird, after General Pokis, susunod na dinalalabas ang mga warrant or charge for inciting to sedition ni na Mike Defensor, Kiko Barsaga, and Chavit Singson mga kababayan. Sunis daw yung kay Mike Defensor, paano naman po si Jemmy Bondoc? Sana nga mga kababayan, totoo ito. Itong nabalitaan ni Jesus Palsis. Kasi, biruin nyo mga kababayan diba nung na-aresto itong si Pokis, todo tangge. Pati yung kanyang abogado na wala naman daw pong sinasabi na inciting to sedition, ito daw pong si Pokis. Pero kung titingnan nyo yung video mga kababayan ni Pokis, ito yan ito yung resibo ng inciting to sedition ni Pokis. At ang presidente ang tinitira po niya dito mga kababayan. So sabi dito, bakit si PBBM ang gusto mong patalsikin? Ito ay play po natin. Yung taong bayan nagsasabi, hindi na karapat dapat maging Pangulo ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Yun lang. Sir, kanina meron din po sinungaling. Diba? Sinungaling talaga itong si Pokis mga kababayan. Dapat lang talaga nabulok ito sa bilangguan Di po ba? Dapat lang talaga mga kababayang maaresto po siya. Kasi ganito yung sinasabi niya kayo nabanggit about Sir Bronner. Pwedeng, Yes. Oo. Dahil na hindi na karapat dapat ang ating Pangulo ay napatunayan magnanakaw at saka bangag, drug addict. Hindi siya pwede maging Commander-in-Chief ng Armed Forces of the Philippines. Kaya tayo, ang mga taong bayan ay nananawagan na ang Chief of Staff sumama sa sigaw ng tao, pakinggan ang hiling ng tao na mag-withdraw na siya ng support kay Chief of Staff, ay kay President Ferdinand Evelyn Marcos. Ayan Di po ba? Napakaliwanag dyan mga kababayan. Hinihikayat niya ang sandatahang lakas, yung mga kasundaluhan natin na sumama sa kanila at magbitaw ng pagsuporta kay PBBM dahil napatunayan daw po na nangumit ang presidente at bangag daw mga kababayan. Yan. Tapos di ba yung abogado, todo tangge. Alam nyo, nakakaawa yung abogado nitong si Pokis mga kababayan. Kasi biruin nyo todo tangge at wala naman daw po talagang sinabi itong si Pokis. Pero kung titingnan nyo mga kababayan, maliwanag pa sa sikat ng araw na talagang ito yung kanyang sinabi. Sinungaling talaga. Diba? Todo tangge pero yan hindi kayang panindigan yung sinabi. Sinasabi wala daw sedisyon, malayang pamamahayag. Matatawag po ba na malayang pamamahayag yan? Nanghihikayat sa ating mga kasundaluhan na samahan po sila na labanan ng gobyerno ni PBBM. Diba? Kaya nga sa totoo lang mga kababayan, dapat lang po talaga na itong mga ito ay maisuhan ng arrest warrant. Dapat po talaga mga kababayan, etong kay kay Kiko Barsaga, lumabas na rin. At etong kina Mike Defensor, at etong kina Chavit Singson, dapat po madakip na etong mga ito at maaresto ng sa ganon, hindi po pamarisa ng iba. Kasi kung titingnan nyo, yung mga vlogger ni Digong, talagang pumura-murahin si Presidente, si PBBM, kung lait-laitin, kung tawagin ng kung ano-ano, umantong pa nga sa point mga kababayan na ipinapanalangin na mabawian ang buhay ang Presidente, ang First Lady. Dapat yung mga ganyan po ay hindi po pinapalampas. Kasi masyadong below the belt na mga kababayan yung mga pag-atake po nila kay PBBM. Kita nyo kahit kahit natatapik natin dito si Sara Duterte, never nating ipinahari na bawian ang buhay itong si Sara at itong si dating Pangulong Duterte. Pagkos ano pa sinasabi natin dito mga kababayan at tumakasamahan natin, sana humaba pa ang buhay ni Digong para maharap niya yung kanya mga posibleng pananagutan at yung trial na paparating. Dapat yung mga yan mga kababayan sinasampulan din ng ating gobyerno. Nang sa ganon, hindi po pamarisa ng iba. Kasi kung kailan lang nila gustong bastusin ng presidente, talagang dire-diretso po sila at wala po silang preno sa pambabastos kay PBBM. Kaya dapat po talaga maturuan ng leksyon yung mga yan at hindi po palampasin yung ginagawa ng mga yan na pangiinsulto at pambabastos sa gobyerno ni PBBM at sa presidente. Kasi hindi po makatarungan mga kababayan na ginaganyan-ganyan po nila ang isang leader ng bansa. Kung sa ibang bansa nga nila gagawin yan, doon sa presidente like ng Saudi Arabia, baka sila pinapugutan ng ulo.
Di po ba mga kababayan? Kaya nga sa totoo lang, dapat din po ang ating presidente bawasan din ang pagiging mabait mga kababayan. At ito po mga ito, sampulan nang sa ganon, hindi na po pamarisa ng iba. Kasi the more na hinahayaan lang yung mga yan, talagang patuloy na babastusin ng paulit-ulit ang ating presidente, ipinapahari pa na bawian ng buhay, ipinapahari pa pati First Lady, bawian ng buhay. Di po ba mga kababayan? Kaya nga ako nagtataka dito kina Chavit Singson kung bakit sila nananawagan na patalsikin itong si PBBM itulad sa ginawa nila kay Erap. Napakagaling na presidente ni PBBM. Talagang kung mapapansin nyo mga kababayan, hindi lang umiimik pero yung proseso, yung trabaho talagang tuloy-tuloy. Ipo ba hindi katulad ni Sara Duterte, travel dito, travel doon. Puro pag-aaksaya ng pera ng kaban ng bayan yung pinaggagawa. Yan po ba dapat po bang tularan at dapat po bang ilagay sa kapangyarihan o sa mas mataas na pwesto? Alam nyo na nga na hindi nagtatrabaho. Di po ba? Kaya kung titingnan nyo mga kababayan, tama din itong sinasabi ni Sir Arnold Clavio. Kasi ayon po sa kanya, basahin po natin. Yan. Sabi po dito mga kababayan, Arnold Clavio, hindi maintindihan ang mga panawagan na magbitiw sa pwesto si Pangulong Marcos. Inamin ng mamamahayag na si Arnold Clavio na hindi niya maintindihan kung bakit may mga grupo na nananawagan upang bumaba sa pwesto si Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ayon kay Clavio, maapektuhan ng matindi ang investigasyon laban po sa korupsyon kung bababa sa pwesto si PBBM na magiging pabor umano sa mga kurakot sa gobyerno. Hindi ko maintindihan. Ayon po kay Arnold Clavio hindi ko maintindihan ang mga nananawagan na bumaba si PBBM or si PBBM sa pwesto mga kababayan. Kasi nga kung titingnan nyo, sino ba makikinabang? Once na mapatalsik po nila si Presidente, sino po ba makikinabang dyan? Sino po ba ang siswertehin? Di natural, si Sara Duterte mga kababayan. Siya po ang makikinabang dyan, siya po ang siswertehin dyan. Kasi pag napaupo itong si Sara Duterte ang Presidente, automatic isasalba niya lahat ng mga kaalyado niya na nakakulong mga kababayan at yung mga kaalyado po niya na posibleng tamaan ng investigasyon pong ito. Kaya talagang gustong-gusto po nila na mapatalsik sa pwesto etong si PBBM kasi medyo kinakabahan na po ang kampo ni Sara Duterte na once na lumalim pa etong investigasyong ito, baka magulat na lang ang lahat na kasangkot pala si Vice President Sara Duterte sa maanumalyang flood control, pati ang kanyang kapatid na si Pulong Duterte. Kaya nga po ganun na lamang ang pagdanais nila na patalsikin sa pwesto ang ating mahal na presidente. Kayo ba, papayag ba kayo na patatalsikin sa pwesto yung presidente na nagpasimula nitong matinding investigasyong ito? Kaya nabulgar at nabigyan ng kaliwanagan sa isipan ng mga kababayan Pilipino po natin na ganun katindi abusuhin ang pera ng kaban ng bayan. Di po ba mga kababayan? Anyway, kayo, kung kayong tatanungin, pabor ba kayo sa ginagawa ng kampo ni Sara Duterte na kung saan nananawagan po sila na patalsikin sa pwesto, ito pong si PBBM. At ano rin po ang masasabi niyo mga kababayan, hingil po dito sa pagsisinungaling ni Pokis na kung saan sinasabi niya, wala po siyang sinasabi na labag daw po sa batas at wala po siyang sinasabi na inciting to sedition, pero maliwanag naman mga kababayan na yung mga binitawan niyang salita, talagang sedisyon po. Ano po, nananawagan po siya sa Armed Forces of the Philippines na magbitaw ng suporta sa gobyerno ni PBBM dahil napatunayan daw po na nagnakaw si PBBM mga kababayan. So kayo, ano pa masasabi niyo hingil po sa mga topic na yan na tinalakay po natin? Comment below na lamang po mga kababayan.